Eto po siya, ito po yung sinasabi niya nung panahong napabalita na may warrant of arrest po si dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin. Paano ba yan mga bashers? Nanggigigil ba kayo? Gawa-gawa pa kayo ng may warrant of arrest na si Tatay Digo? Pinangangalandakan nyo pa kahapon. Ano sabi nyo? May red notice na from Interpol? O sinong fake news peddlers ngayon? Bago nyo pinalabas at sinabi, hindi nyo man lang chinek sa website ng ICC at Interpol? O turuan ko pa kayo, puntahan nyo yung mga website niyan ngayon? Ayan tayo eh. Tumakas sa inyong mata. Ang sabihin nyo na lang, wala na kayong kayang ibang gawin? Ang tanong, sana kayo? Oh. At ito naman po yung sinasabi niya nung naaresto na po si dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin. Eto na nga mga kababayan, halos magkagulo-gulo na po dyan sa Gate 1. Ayaw nilang papasukin siguro si VP Sara Duterte dyan sa Villamor Air Base. Nakaharang ang mga kapulisan. Tanong ko lang sa inyo PNP, sino ba ang inyong pinagsisilbihan? Ang mga Pilipino ba talaga? O yung nakaupo sa Malacanang? Sino yung nagdoble ng sahod nyo? Sino yung nagpataas ng moral ninyo? Sumusunod kayo dyan? Ano na ba talaga ang nangyayari dyan sa gobyerno? Sarili nyong kababayan, sariling Pilipino pinagkanuno nyo. Tatawagin nyo sarili nyong makabayan? Kayo ang totoong traidor sa bayan. May matibay na pundasyon at function ang ating batas dito sa Pilipinas. Kung may ginawa man ang dating Pangulo, dapat dito yan dilitisan sa Pinas. Bakit nyo ibibigay sa ICC? Bakit nyo tinutulungan PNP? At tingnan nyo yung presidente. Asan siya sa mga panahong ito? Wala sa Pilipinas, nandun sa ibang bansa, dumayo. May lumabas pang balita na yung ICC warrant of arrest falsipikado. At kung makaalis yung eroplano, I am very sure mga kababayan, posibleng magkaroon talaga ng gulo. Ano pong natutunan natin mga kababayan? Ang natutunan ko po, personally, wag po tayong overconfident at wag po tayong maging hambog, no? Wag po tayong pangunahan ng pagiging hambog or mayabang, bagkos magpakumbaba po tayo para hindi po tayo napapahiya or para hindi natin kinakain yung sinasabi natin. Tanong ko lang, paano ka namin pagkakatiwalaan? Kasi may nakita akong post ni Sir Alfred. Ayan, ikaw ba yan, taga Bukid? Ikaw ba tong pinost ni Sir Alfred? Kasi sa pagkakaalam ko, no, and I think na-discuss mo ito sa mga content mo, sa pagkakaintindi ko, hindi mo naman tinatanggi. Sa pagkakaunawa ko sa content na ito, totoo ba na sinampahan ka ng kasong staffa? Sa pagkakaalam ko kasi, kung totoo yun kung totoo, sa pagkakaalam ko pag sinabing kasong staffa, may kinalaman ito sa pera. So ito yung tanong ko, ang dami ko kasi naririnig at napapanood sa TikTok ng mga DDS na nag-aaway-away patungkol sa donations ng mga OFW na mga kapwa nyo DDS, no? Nag-aaway-away kayo at binubulgar nyo ang ugali ng isa't isa pagdating sa pera, no? Na kayo, mga pare-pareho kayong DDS, no? At meron pang isang instance na nakapanood ako na abuloy sa patay, pinagtalunan nyo. Kayong dalawa ni Waray, no? Ikaw at saka si Waray Laban. Nagtalo kayo patungkol sa abuloy sa patay. And then later on, sinabi nyo, it's a prank, no? Pinapalabas nyo na prank nyo lang yon para pasakayin si Sir Alfred, no? Paano yun? Siniraan nyo na yung isa't isa, no? Ibinulgar nyo na yung isa't isa. Yung mga tao naniwala sa sinabi nyo. Tapos nung nakita nyo yung damage na ginawa nyo sa isa't isa, biglang prank na lang. So ito yung tanong ko sa inyo, bakit kayo ganyan? Ano? So taga Bukid, kung totoo yung sinabi ni Sir Alfred about staffa, no? Involving your name, and again, diniscuss mo naman yan sa content mo, hindi mo naman, sa pagkakaunawa ko, hindi mo tinatanggi. So kung totoo yan, paano pa kami maniniwala sa'yo? Paano pa maniniwala ang mga followers mo sa'yo kung meron kang ganyang background, no? Tsaka staffa about sa pera. And then yung mga pinag-aawayan ng mga DDS sa TikTok, mga kakubol mo, about sa donations sa mga OFW na DDS, about sa abuloy sa patay, ang imahe or ang mensahe na natatanggap namin is parang ang hirap niyong pagkatiwalaan pagdating sa pera, no? Well, nagtatanong lang naman ako. Ang point ko dito is, paano namin pagkakatiwalaan yung mga sinasabi mo na ikaw nagdi-discuss ka about fake news, no? Sinasabi mo fake news yung ibang kubol. Pero ikaw naman pala itong may ganyang kaso, so paano mo maipagmamalaki sa amin yung credibilidad mo at integrity? At saka bakit ganyan sa kubol nyo, sa mga DDS, lagi na lang issue ang pera? Hindi ko po ito gawa-gawa mga kababayan. Sila po nag-aaway-away sa mga live nila at nagdi-discuss ng, alam mo yun, ugali nila pagdating sa pera, no? Ito po, pakinggan nyo po, patungkol na naman po sa pera. Pakinggan nyo.
Yan ang niraratrat ng mga vloggers. Alam mo, mga hinihinga nila ng pera na yan. O yung mga unskilled workers. Kasi yan, alam mo yung mga OFWs natin, matindi pagmamahal talaga sa bayan yan eh. So, anong nangyayari? Pagsasamantalahan ng mga hinihingan pa ng pera, na pinagsasamantalahan nila yung pagkamakabayan ng Pilipino, hihingan ng pera. Kasi nga, pupunta daw sa abroad na gano'n-gano'n po, mag-aano doon kay Presidente Duterte. Tignan mo, doble budol pa yung ginawa. Budol na nga yung kay Presidente Duterte na kunwari, Presidente Duterte ang ipinunta nila doon, na binubudol pa nila yung mga kababayan natin. That's no? true. That's true. The lowest of the low na mga OFWs. And mga it's really... vloggers, alam mo, totoo lang, kupal talaga. Alam mo, kaya galit na galit ako eh. Kaya ako galit na galit. Kasi tangina, alam mo yung bubudulin mo. Diba? Mag-aano ka pa doon na sasabihan mo pa na padala mo na lang ako ng pamasahe para makaano ako doon. Kaya talaga kukulo ang dugo mo eh. So, gagamitin ng pangalan Duterte. Na? Gamitin ng pangalan Duterte. Pagkatapos, pagsasamantalahan ang pagkamakabayan ng mga Pilipino. Mabubuisit ka naman, naiiyak na stenta yun. Kaya nga, dapat nyung gawin. Sa akin yung ibigay yung pera nyo. Ibigay yung pera nyo. Huwag yung mga ganyan. Diba? Ang ina mo. Ang gago nga eh. Budol talaga ang discount. Alam mo ba't ako naiiyak? Kasi yung mga nakakausap ko rito, mga Pilipino, randomly I talk to them, you know? Di ba? Saya-saya ng mga Pilipino. Doon ako naiinis eh. Kasi yung napaka-resilient ng mga Pilipino. Napaka-resilient, ayun nga, katulad sinabi mo, napaka-generous din. When they love something, they really show they love something. And they love Tatay Digong. They love Tatay Digong so badly. Na yung mga nandyan, na ginagamit yung pangalan ni Tatay Digong to get something for themselves. Pati yun, nagkakamali yung mga OFW na mahalin sila. I-provide yung mga kailangan nila. Kaya ibinibigay yung mga hinihiling nila. Tangina lang unfair. And these people are not even 100% Duterte. They are pushing for somebody else's cause, not Tatay's. Alam niyo yun? Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba kung gaano ka-unfair? Tapos kami mumurahin niyo dahil sinasabi namin sa inyo napaka-unpopular na opinion. Dahil sinasabi namin sa inyo na may nangyayari na ganito. Dinadaya nila kayo, binubudol nila kayo, ginagago nila sila tatay. And yet sa amin kayo nagagalit. Sa amin kayo nagagalit. Ang ano lang, Sinabi na namin sa inyo lahat ang clue. Kung sino sila, i-research nyo. hindi, ito na lang nga. Tingnan nyo na lang kung sino yung nangihingi ng pera sa inyo. Yun na lang. Yeah! Kaya tingnan nyo na lang. Diba? Sino nangihingi ng pera sa inyo? So yun mga kababayan, ngayon ang tanong, taga-Bukid, ganun ba talaga kayo sa kubol nyo? Kayong mga DDS? Ganyan ba talaga ang sistema nyo sa grupo nyo? Hindi nyo kami masisising magtanong or mag-react dahil kayo nagsisiwalat niyan sa publiko, kayo nagbubulgar niyan sa publiko. At saka yung isa pang tanong namin, kapag ba ganyan ang sinusuportahan, kailangan yung mga supporter ganun din? Kapag ang sinusuportahan hindi mapapagkatiwalaan sa pera, kailangan yung mga supporter hindi rin mapapagkatiwalaan sa pera? So nagtatanong lang kami mga DDS kasi kayong nagbubulgar niyan sa social media eh. Kaya hindi nyo kami masisisi kung magtatanong kami at magre-react. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Ilagay nyo po sa comment section below. Maraming pong salamat sa panonood.